Sabi ng mga protestante, ang lahat daw ng katoliko ay mapupunta sa impyerno dahil hindi raw tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang itatanong ko sa mga protestanteng ito, lalo na sa feeling mapupunta sa langit, mostly sa mga iglot, paano nyo nalalaman kung saan mapupunta ang isang tao pag namatay? Diyos ba kayo? Paano nyo nalalaman ng kalooban ng Diyos sa isang taong namayapa na? Nag-uusap ba kayo ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos para sa tao ay siya lang nakakaalam. Sino man na nakakaalam sa atin kung sino yung napupunta sa langit at kung sino yung napupunta sa impyerno, maging sa purgatory. Not unless may mga propesiya o may mga vision na ipinapakita sa mga santo at mga banal, which is katoliko lang ang meron. Kasi kung ang Catholic Church, mga kaanib neto, ay mapupunta lahat sa impyerno dahil sa hindi sila naging protestante, paano yung mga Muslim na hindi nasakop ng Christianity? Sa impyerno yon. Ang Buddhist, ang Judaism, na hindi nasakop ng Christianity, sa impyerno yon. Ang mga katutubong lugar, ang mga taong namumuhay sa liblib, sa mga kagubatan, na hindi naabot ng Christianity, sa impyerno ba lahat yon? Hindi. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung saan mapupunta ang isang tao pag namatay. Tanging ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ang bigat o gaan ng isang tao pag namamatay pagdating sa kanyang nagawang kasalanan. Tanging ang Diyos lamang din ang nagdidesisyon kung ikaw ba ay karapat-dapat mapunta ng langit, ng purgatory, o ng impyerno. Pero hindi natin maaaring baliin na kapag ikaw ay aral sa katolikong simbahan, ikaw man ay tumalikod o hindi, basta't alam mo ang katuruan ng simbahan at namatay kang may mortal sin, impyerno ka. Hindi natin pwedeng bigyan ng anumang dahilan o definition o bigyan ng katwiran na ang mga nagagawa nating kasalanan ay may dahilan. Binigyan tayo ng Diyos ng mga batas na dapat ito ay ating sundin kahit ano pa ang mangyari. Hindi natin pwedeng bigyan ng isang katwiran ang mortal na kasalanan kung bakit mo yun nagawa kung alam mo na yon ay kapapahamak ng iyong kaluluwa. Basta't ikay katoliko, ikaw ay aral patungkol sa mortal sin, venial sin at state of grace, pag ikaw ay namatay ng may mortal sin, sa impyerno ka. Hindi natin pwedeng pangatwiranan ng Diyos dahil ang Diyos mismo ay nagbigay sa atin ng mga batas kung paano tayo mamumuhay bilang mga tunay na Kristiyano. Protestante o hindi, Kristiyano o hindi, basta't ikaw ay sumusunod sa iyong relihiyon na kinaaniban, maaari kang maligtas. Meron bang kaligtasan kapag hindi ka katoliko? Sa akin kasi, bilang isa akong defender ng simbahang katolika, never ko namang dinigrade ang personal na pamumuhay ng isang protestant at never ko naman ding pinakailaman kung ano yung desisyon ng isang protestante pagtingin sa kung paano niya titignan ng kanyang faith. Ako ay lumalaban pagdating sa aral at sa aral, pero never kong sinabi na mapupunta ang lahat ng protestant sa impyerno. Dahil hindi natin alam ang kalooban ng bawat protestante. May mga protestante na isinilang na protestante at napaka-inosente sa aral ng simbahang katolika. May mga protestant na hindi alam ang aral ng ating simbahan, pero ang kanilang pagdarasal bilang isang protestante sa Diyos ay wagas at dalisay. Ang mga protestante na inosente at walang alam sa aral ng simbahan, sila ay may karapatan at tatanggap ng kaligtasan mula sa Diyos. Ang Diyos natin ay hindi madamot. Ang Diyos natin ay hindi nagsasabi na dahil katoliko ang tinatag ko, katoliko lang ang ligtas. Hindi. Tandaan natin, magbigay tayo ng pagmamahal at simpatya sa mga relihiyon na hindi nasakop ng Christianity. Tulad ng mga katutubong lugar, ang mga Hinduism, Buddhism, Taoism, Islam, Judaism. May mga bansa, may mga lugar na hindi nasakop ng mga apostol. May mga tao na hindi na nasakop at naturuan ng mga katuruang pang-Kristyanismo sa simbahang katolika. At bibigyan natin yan ng simpatya. Diyos ang nakakaalam sa puso din ng bawat protestant. But, bilang isang katoliko, hindi ko naman pwedeng panoorin
na maging tama ang maling aral. Ako ay dumedepensa at lumalaban sa Protestant pagdating sa katuruan ng ating simbahan. Pero never kong pinwersa sila na sila ay maniwala sa katuruan ng ating simbahan. Bakit? Dahil iniaasa ko ang pagko-convert ng isang Protestant sa banal na Espiritu Santo. Hindi po tayo ang nagiging dahilan kung bakit sila nagbabalik Katoliko, kundi yan ay dahil sa tulong at gabay ng banal na Espiritu Santo. Ginagamit lamang tayong instrumento para ipaliwanag sa kanila ang aral ng simbahan, pero marapat lamang na kapag tayo ay haharap sa kanila, ay bigyan natin sila ng mataas na paggalang at pagrespeto sa kanilang paniniwala. Pero basta sa aral ng simbahan, yun ang ating titindigan, ano't ano pa ang mangyari. Ang sabi nila, kaya daw tumataas yung crime rate dito sa bansang Pilipinas ay dahil hindi raw ini-implement ang death penalty. Ako po ay anti-death penalty. Kinukumpara nila ang Pilipinas sa mga Arab countries dahil ang Arab countries daw ay meron silang death penalty. Tatandaan po natin, iba ang tradisyon ng Islam sa tradisyon ng Christianity. Ang Islam, noon pa nila yan isinasagawa ang death penalty, lalong-lalo na sa mga pumapatay ng tao, ng gagahasa at magnanakaw. Sa ating mga Kristiyano ay hindi natin pwedeng i-implement ang pagpatay sa isang tao kahit gaano pa ito kasama. Nung si Kristo ay nabubuhay at bago ipako sa krus, kung mababasa natin ang Biblia, sa galit ng isa sa mga apostol ay natapyas ang tenga ng kawal. Ano ang sabi ni Kristo? Ang sino mang namumuhay sa dahas ay mamamatay sa dahas. Nung si Kristo ay bago ipako sa krus, siya ay pinahirapan, ni isa sa kanila ay hindi hinukuman ni Kristo na dapat kang mamatay kahit si Kristo ay walang sala. Ibig ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Ayaw ng Diyos na may mapahamak sa atin, pero tayo mismo ang magdidesisyon kung gusto ba nating maligtas o hindi. Ang mga taong gumagawa ng masama, yung mga lulong sa droga, ng gagahasa, at pumapatay ng isang pamilya o higit pa, nagagawa nila yan dahil malayo sila sa Diyos. At bilang isang tunay na Kristiyano, hindi ba tungkulin natin na ilapit natin sila sa Diyos at sa simbahan para maiwasan ang paglaganap ng karahasan at kasamaan? Kung ang bawat masasamang tao ay papatayin natin, ano pa ang magiging trabaho natin para sa ating simbahan? Ano pang mga kaluluwa ang pwede nating maiaalay sa Diyos para maipalapit sa Kanya kung lahat tayo rito ay mabubuti? Walang sino man ang may karapatang kumitil ng buhay dahil hindi tayo ang nagbigay niyan. Walang sino man ang pwedeng magdesisyon kung gaano ikatatagal ang buhay ng isang tao, tanging ang Diyos lamang. Kahit gaano kasama ang isang tao, kahit gaano pang kasalanan na nagawa niya sa ating lipunan, karapatan ng isang taong yon na manatiling buhay. At huwag tayong susuko at huwag tayong maniniwala na wala silang pag-asa. Dahil hanggat may buhay ka, may pag-asa kang magbago. At ang tangi nating pwedeng gawin sa mga taong lulong sa droga, pumapatay ng tao, o kung ano-ano pang mga kriminal, ay ang ilapit natin sila sa Diyos sa lahat ng pamamaraang alam natin. Laki pa ng pananalangin, ipagdasal sila, huwag natin silang patayin. Diyos lamang ang may karapatang pumatay kahit sa pinakamasama. Sa panahon natin ngayon, maraming nagsasabi na buti pa sila mayaman, buti pa sila masasarap yung kinakain, buti pa sila maganda yung bahay. Paano na lang kaya ako pag tumanda, wala akong magandang bahay, wala kaming sariling bahay, magiging maayos pa ba yung buhay namin sa hinaharap? Madalas na pinoproblema ng bawat tao kung paano yung magiging kinabukasan nila sa hinaharap. Well, wala namang masama kung iisipin natin yung future natin. Pero let me tell you this, hindi lahat ng mga materially blessed ay dapat nating kainggitan. May mga materially blessed na hindi rin masaya sa buhay. Ang lagi nating titignan, kapag nakakasalamuha tayo, nakakakita tayo sa social media na mayayaman, kung lahat kaya nilang bilihin, titignan nyo yung spiritual. Sabi nga, di ba, lahat ng yung yaman ay hindi mo madadala sa kamatayan.
Kung sila ay angat sa material na bagay, titignan mo kung saan ka angat. Titignan mo unang-una ang spiritual mo. Aanhin mo na mabili mo man ang lahat ng bagay, makain mo lahat ng masasarap na pagkain, kung hindi naman sila malapit sa Diyos, walang kwenta yon. Aanhin mo yung magagarang sasakyan, malalambot na kama, malamig na, maayos na tulugan, may aircon, di ba? Kung malayo sila sa Diyos. Well, hindi naman lahat ng materially blessed ay malayo sa Diyos. Meron ding mga materially blessed na nanatili pa rin ang pagmamahal nila sa Diyos. Lagi nating tatandaan, sa mundong ito, hindi na ganon kahalaga ang material na bagay. Ang mahalaga, ikaw ay kumakain, ikaw ay walang sakit, at masaya ka. Dahil sa dami na rin ng mga sakuna at delibyong nangyayari sa iba't ibang bansa, mahalaga na ikaw ay buhay. Kesa sa marami kang pera, pero ikaw naman ay isang patay. Nandoon, dumadating tayo sa depressions, lalo na yung mga pamilyadong tao, kailangan na mag-maintenance ng gamot, o kinakailangan na maraming bayarang bills, nandoon tayo. Pero wag tayong mawawala ng pag-asa. Kung naniniwala ka na prayers can move mountains, magdasal ka. Ipagdasal mo lahat ng pinagdadaanan mo, ipagdasal mo lahat ng kahirapan mo, at ipagdasal mo yung mga taong tumutulong sa'yo na lalo silang pagpalain. Para nang sa gayon, marami rin silang matulungan. Hindi po nakakainggit ang achievements ng ibang tao. Kung bagkos gawin natin silang inspirasyon na sana isang araw maging katulad ko sila o higitan pa natin sila. At kung alam mo sa sarili mo na marami ka ring matutulungan, pagdasal natin yan. Kasi walang imposible sa Diyos.